Matapos akong maligo ay inilagay ko na sa laundry basket ang uniform ko, at isinampay sa sampayan ang tuwalya. Kasalukuyan akong nagsusuklay sa harap ng salamin, habang nakaupo sa kama ko. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung saan matutulog yung mga iyon. Lalo na, mayayaman yung mga iyon, at hindi sanay ng walang aircon. Napansin ko ang manggilan-ngilang split end sa buhok ko, kaya naman napagtripan ko itong bunutin, at idiretso ang pagkakahati. Hana anak, ika'y bumaba na riyan sa kusina, para tayo'y makapaghapunan na. Rinig kong tawag ni nanay mula sa ibaba. Isinuot ko ang reading glass ko saka inilagay sa lagayan ang suklay, at saka lumabas na ng kwarto. Naglakad ako papunta ng kusina at dumiretso sa lababo, upang maghugas ng kamay. Naghanap ako ng mapag-uupuan, at nanlaki ang mata ko nang makita ko na sa pagitan ni Gian at Rex ang bakanting upuan, at mas di ko kinaya na sa tapat ko pa si Gavin. Patay tayo dyan. Wala na akong choice kundi umupo na lang doon, dahil tiningnan ako ni nanay ng masama. Nagdasal muna kami bago kumain pagkatapos, ay nagkwentuhan sila ng kung ano-ano, na sila lang ang nakaka-relate at tumatawa, dahil wala akong pakialam sa pinag-uusapan nila, dahil tuloy-tuloy lang ako sa pagkain. Siya nga pala, may pasayaw sa plaza ngayong gabi. Hana at Lily, nais kong ipasyal nyo naman itong mga bisita natin, tutal masaya naman iyon, at wala din ako rito sa bahay. Kailangan ako sa barangay. O kaya naman, dalhan nyo na lang sila sa peryohan. Seryoso ba itong si nanay? Nay, seryoso ka? Nakatingin na lang ako kay nanay. Mukhang masaya nga po yun nay. Sige po, mukha namang mag-enjoy kami dahil kasama namin sina Hana. Excited na sabi ni Gavin. At anong tawag niya kay nanay? Nanay din. Akala mo naman talaga, umirap pa ako sa kanya, pero ang nakakaloko ngumiti lang siya na parang nang-iinsulto. Pwede ba, wag kayong magbangayan, sinisira nyo yung momentum Singit ni Lily. Siya nga po pala nay. Saan po matutulog hong mga ito? Tanong ko. Lahat sila kasya naman sa kwarto ni Lily, at dun sa isang kwarto na bakante pinalipat ko na lang muna si Lily dun sa kwarto ko. Siya pala, baka kasi hindi sila magkasya sa dalawang kwarto kaya si Gavin doon na lang makikishare sa kwarto mo. Ano? Saan ako matutulog? Saan naman ako matutulog niyan nay? Sa kwarto ko pala matutulog itong bakulaw na ta. Tanong ko, di sa kwarto mo rin. Wala namang mali siya Asawa mo naman yan di ba? Kainis itong si nanay. Nay, pagpoprotesta ko. May angal. Tinaasan ako ng kilay ni nanay. Wala po, hindi na ako nakatanggi. Nagpatuloy lang kami sa pagkain. Siya, tama na nga iyan. Papanhik muna ako sa itaas, para ayusin ang hihigan yung mga anak, sabi ni nanay. Salamat po, sabi ng mga boys. Habang inaayos namin ni Lily ang mga pinagkainan, ay may kumatok. Tao po, Kapitan, nandyan ka ba? Tumayo ako para pagbuksan ang mga tanod. Umakyat kasi si nanay sa itaas. Inayos niya kasi ang hihigan ng mga ito. Siya nga pala, barangay captain pala si nanay sa baryo namin, kaya siya ang punong abala sa pagdaraos ng pista. Binuksan ko ang pintuan, at bumungad sa akin sina Mang Kanor, Mang Freddy at Mang Ben. Magandang gabi mo sa inyo, Mang Kanor. Nariyan nga po pala si nanay, tuloy po kayo, pag-anyaya ko sa kanya, at iginaya ko sila sa kusina. Magandang gabi naman, at sa mga panauhin ninyo. Pasensya na po, kung nakaabala kami sa paghahapunan ninyo, paghingi ng paumanhin ni Mang Ben. Ay hindi po Mang Ben, kain po kayo. Pag-anyaya naman ni Lily. Katatapos lang namin salamat na lang, sagot naman ni Mang Ben. Siya nga po pala, mga kaklase po ni ate sa Maynila. At yung asawa po pala ni ate, sabi ni Lily at itinuro si Gavin. Pinanlakihan ko ng mata si Lily, at binalotan niya lang ako, kaya binato ko siya ng balat ng saging. Kadiri ka, reklamo niya. Nako, Mang Kanor, Mang Freddy at Mang Ben, wag po kayong maniwala kay Lily, palusot ko. Ay akala ko lamang ay nobyo mo, yun pala ay asawa mo na. Ngunit masyado ka namang bata, para ikay mag-asawa na. Batid kung nag-aaral ka hindi ba? Komento ni Mang Freddy. Nagbibiro lang po si Lily, pagtatakip ko. Siya nga po pala si Gian, Skenzer, Josh, Phoenix, Elias, Iris, Rem, Rex,
Brian, Blake at Gavin, sabi ko, at isa-isang itinuro ang mga boys. Nice meeting you po, sabi ng mga boys. Ikinagagalak ko din kayong makilala, maligayang pagdating sa aming baryo. Salamat sa pagbisita ninyo mga iho, sabi naman ni Mang Kanor. Kung gusto nyo tumulong kayo bukas dito sa bahay ni Kapitana, dahil magkakatay ng 3 baboy para ihain sa pista. Kung payag lang naman kayo, sabi ni Mang Freddy. Oo naman po, maasahan nyo, sabi ni Gavin sabay ngiti. Akala mo naman kaya nila. Tingnan natin bukas. Sino kaya ang unang tatakbo sa takot? Sa laki ba naman ng 3 baboy na kakatayin? Ano nga pala ang maipaglilingkod ko? Tanong ni nanay. Nakararating lang mula sa itaas. Kapitana, kailangan na po kasi kayo sa plaza. Dumating na po kasi ang mga panauhin pati na si Mayora, tugon ni Mang Kanor. Siya sige, sasama na ako sa inyo. Mga anak, maiwan ko muna kayo ha. Kayo na bahala sa kanila Hana at Lily, sabi ni nanay. Kainis. Umalis na si nanay at umawat na rin ako sa pagkain. Inayos ko na ang hapag, at inilagay na ang mga pinggan sa lababo. Lily, magligpit ka na, utos ko kay Lily. Wait, ate, hindi ako maglilipit ngayon, sabi niya. Abay bakit naman abir? Taas kilay na tanong ko. Kasi si Josh ang magliligpit para sa akin. Sabi niya at sinama naman siya ng tingin ni Josh. Seriously? Are you kidding me? Masungit na tugon ni Josh. Ayaw mo. Sige layas. Sabi ni Lily. Fine. But the boys will help me. Sabi ni Josh. Abay maparaan din itong bayaw kong nahilo. What? Sabay-sabay na tanong nila. Sa huli, wala silang nagawa, kundi magligpit kaso bakit wala si Gavin? Saan nagpunta yun? Mautak talaga yon kahit kailan. Iniwan ko silang nag-aaway-away sa paghuhugas ng pinggan. Napailing na lang ako, kaya pumanhik na ako sa itaas, para kumuha ng jacket para komportable akong pumunta sa plaza. Habang umaakyat ako ay iniisip ko si Gavin, kung saan ba pumunta. Haste, iba talaga kapag mahal mo ano. Kahit masakit na, sige ka pa rin. Aish, ginasto ko ito pero try natin kaunting pakipot lang. Binuksan ko ang pintuan, at nanlaki ang mga mata ko sa sumunod na nangyari. Bastos! Sigaw ko at tinakpan ko ang mata ko. At kinapa ang pintuan. Ipinihit ang doorknob saka lumabas, at pabagsak na isinara ang pinto, saka gumilid at sumandal sa pader, habang hawak ang dibdib ko sa sobrang gulat. Ate anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Lily. Ay naalala ko nga pala, may sakit ako sa puso, bawal sa akin ang nagugulat. Gosh! Buti naman okay naman si heart ko. Teka, bakit nga ba ako nagulat? Nakita ko naman na siyang nakatopless noon. Ano ba yan? Bakit ang libog ko na? Well, nakita ko kasi si Gavin na lumabas ng banyo, saktong pagpasok ko tapos nakatopless pa siya. Pigilan niyo ako, baka hindi ako makapagpigil, yayakapin ko na siya. Oh my gosh! Anong sinabi ko? Never mind, wala lang yun. Hana, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko at sinampal-sampal ang sarili ko. Hana, are you okay? Narinig kong tanong ni Blake mula sa kusina. Oo naman. May ipis kasi Sigaw ko pabalik. Ang hot at gwapo naman ng ipis na nakita mo. Hindi na malayan nasa harap ko na pala siya. Shocks. Ang puso ko parang bass drum, todo sa lakas ang kabog. Ipis pa rin naman. Sigaw ko pabalik sa kanya. Shocks. Nakasando lang siya na kulay blue, at nagkatukong na navy blue. Ang hot naman niya talaga, di ko mapagkakaila. Binusisi ko ang itsura niya mula ulo hanggang paa. Ano ka ba self? So agree ka na hot at gwapo ako? Pang-aasar niya. Tabi sabi ko at pumasok sa kwarto ko, at kumuha ng jacket. Nang lumabas ako ng kwarto, ay nakasandal lang siya sa kaliwang pader malapit sa pintuan, kung saan ako nakasandal kanina. Akala nyo kinikilig ako sa mga ganyan niya? Well, oo. Bakit nandito ka pa? Mataray na tanong ko sa kanya. Hinihintay kasi kita, simpleng sagot niya at ngumiti. Tabi, itulak kita dyan para mahulog ka. Pagtataray kong muli at humakbang pababa sa hagdan. Matagal na, napakunot noo ako sa sinabi niya, kaya huminto ako sa pagbaba at humarap sa kanya. Naguguluhang tanong ko. Matagal na akong nahulog sa'yo, sabi niya at commandant.
Ibato ko to sa'yo eh. Sigaw ko sa kanya at nagtaas lang siya ng kanang kilay. Sige nga, ibato mo nga sa akin yung cellphone mo. Paghahamon niya sa akin. Napatingin naman ako sa kamay ko, true lalo nga. Phone ko yung hawak ko, kaya naman ibinulsa ko na lang ito sa jacket ko. Wala kang pake, sabi ko at tumalikod. Ngunit kasabay ng pagtalikod ko ay ang pag-impit ng tili ko at kilig sa kangiti. Dumiretso na ako sa kusina, para ayain ng magtungo sa plaza. Napansin ko namang sumunod na siya sa akin, dahil nasa likod ko lang siya. Ate Hana, gamot o, abot sa akin ni Lily ng platito na may lamang 2 tableta, at isang kapsula sa katubig. Kinuha ko naman ito, para mainom. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Gavin sa kasinalat ang noo ko at leeg ko, kaya napatigil ako sa pag-inom sana ng gamot, at nagkatinginan kami ni Lily. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Sabi ko at tinabig ang kamay niya. At saka, anong paki mo kung may sakit ako? Ano ba kita? Sabi ko at tuluyan ng ininom ang gamot ko, at umalis sa harap niya, ngunit napalingon ako nang nagsalita siya. I'm sorry, wala nga pala akong papel sa buhay mo, sabi niya at tumingin sa mga mata ko, kaya umiwas ako ng tingin. Pero nagilty ako nung makita ko ang reaksyon niya, nang tabijin ko ang kamay niya, at tinanong kung ano ko siya. Masyado yata akong naging harsh, dahil parang nasaktan at napahiya siya base sa reaksyon ng mata niya. Tara na sa plaza. Pinutol ni Brian ang katahimikan sa aming lahat, kaya natauhan kami. Naglakad kami papuntang plaza, at kapansin-pansin na pinagtitinginan kami ng mga tao dahil sa mga boys. Nakakainis lang, maraming nagpapakyut kay Gavin. Sarap tusukin ang mga mata eh. Kainis. Ito namang bakulaw kamakaway pa pabalik sa mga naghe-hello. Di magsama sila. Kainis. Ang show nga ko lang diba? Pinagtatabuyan ko pero nagseselos ako, kung may umaaligid sa kanya. Nasa unahan kasi sila nina Josh, Lily, Rex, Brian, Iris, Blake at Gavin. Samantala, nasa likod naman kami ni Gian, Skenzer, Elias, Rem, Phoenix at ako. Sinasuman ko na lang ng tingin ang mga nagpapakyut sa asawa ko. Oo, asawa ko talaga. Nginangisiya naman ako nung mga kasama ko dito sa likuran, pero sinesenyasan ko na lang siya ng walang maingay. Nakarating kami sa plaza at nagsisimula na ang sayawan. Dumiretso kami sa upuan sa kaliwang gilid ng plaza, saka nakahelarang umupo. Umupo ako sa pagitan ni Gian at Elias na ngayon ngisi sa akin, dahil sinasuman ko ng tingin ang mga babaeng dayo rin dito sa barangay, na animoy walang kapaguran sa pagngiti at pagpapapansin kay Gavin. Si Brian at Rex ang pagitan mula kay Elias hanggang kay Gavin, siguro naman ay hindi maririnig ni Gavin ang pang-aasar sa akin ng 2 katabi, bukod sa distansya niya ay siyang ring lakas ng sound system, sapat na upang hindi iyon marinig ni Gavin, kung nakakamatay lang ang tingin, malamang murderer ka na, sabi ni Gian sabay siko sa tagiliran ko. Tumingin ako sa kanya, at saka ngumisi saka siya biglang piningot. Aray, Hana naman nagbibiro lang ako. Protesta niya at itinaas pa sa ere ang kamay niya, na animoy susuko sa pulis. Ay sorry naman, ang galing mo kasi mag-joke Tsaka, bakit naman ako magseselo sa mga babaeng tumitingin kay Gavin? Wala namang kami. Sabi ko at saka nag-cross arms, at ibinaling ang atensyon ko sa mga couples na nagsasayawan sa dance floor, dahil sweet dance ang tumutugtog at obligado ang mga couples, at feeling couples na magsayaw, napatingin ako kay Elias na bigla namang tumawa. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko, paano ba naman kasi? Halata daw ka kaya magselos. Natatawang sabi niya, sabay batok ng bunbunan ko. At paano mo naman iyan nasabi, Abir? Taas ka ng kilay at nakapamiwang kong tanong sa kanya. Wala namang sinabi si Gian sa'yo na nagseselos ka sa mga babaeng umaaligid kay Gavin. Ba't nag-react ka agad na hindi ka nagseselos? Don't deny it, okay. Napapisay na lang ako, at sa tingin ko alam naman na nila ang ibig kong sabihin. Ba't kasi hindi mo pa kausapin? Tanong ni Gian. Ewan ko ba, masakit pa. Ayoko lang ulit na masaktan, habang nasasaktan pa. Kasi kung nagawa niya akong lokohin sa unang pagkakataon, hindi malabong lokohin rin niya ako sa pangalawang pagkakataon, puno ng sinserido kong sabi, saka bumantong hininga. How could you say so? You changed him, and he do changed for you.
Paano mo malalaman na lalakoan ka niya, nang hindi mo siya binigyan ng isa pang pagkakataon? Paano mo mararamdaman ang pagmamahal ng isang tao, kahit ikaw mismo sa sarili mo, ipinagkakait mong maranasan ng sarili mo? Napatingin ako kay Elias. Hindi ko alam, pahinang boses na sabi ko. Then, alamin mo, don't be afraid. Is no such things. Before it's too late, hirit naman ni Gian. Gian was right, Hana. If you are a lover, you are not obliged to ask such things, to ask what ifs and to wait. Cause if you does, you are no longer a lover but a waiter, sabi ni Elias. Ngumiti sila ni Gian sa akin, at ganun din naman ako sa kanila. Kaya kami nandito, hindi para makifiesta o makialam sa inyo ni Gavin. Gavin never asked help from us to win you back. He's the only one planning for you to get back together. The point, he's really in love with you. You changed him and he changed for you, as simply as that. Osel ni Gian, sa kanila ako inakbayan ni Elias. Hindi ba sinabi sa'yo ni Lily? Tanong ni Elias. Anong hindi sinabi ni Lily? Tanong ko. Well, hindi naman dapat kami talaga kasama ni Lily na umuwi dito. Alam mo bang noong gabi na umalis ka nakatikim si Gavin ng suntok sa aming lahat, at sampal kila Jen. Kahit kay Cass Anta, including Kaya and Ate Kay. Kahit sina Tita Kesia at Tito Jericho ay sobrang nagalit sa nalaman nila. Muntik na nilang itakwil si Gavin dahil sa ginawa niya. Pabiti na paliwanag ni Gian. But Gavin confesses to his feelings for you to his parents. And in front of us. Yung tungkol naman sa pagsama namin kay Cass ay hindi talaga planado. Yung sa university kanina, oo planado talaga. Lumuhad si Gavin sa harapan ni Cass Anta, upang pagbigyan siyang sabihin kung saan kayo nakatira, at para tulungan siyang suyuan ka. At kami naman nila Gian, nagpresento lang kami na sumama, kahit ayaw ni Gavin para tulungan siyang magpaliwanag, sabi naman ni Elias na itinuloy ang pahayag ni Gian. And Hana, noong gabing nalaman mong peke ang kasal ninyo, planado na dapat ang pagko-confess sa iyo ni Gavin. Kaso, nabulilyaso ang plano. Dahil dumating sa eksena ang mag-ina, which reflects to Sheila and Manager Olive, natawa na lang ako sa katagang ipinanglarawan niya kina Sheila. Loko talaga si Elias. Pero natahimik ako sandali, kung nalaman ko lang ng maaga ang paliwanag ng lahat. Maayos kaya kami ni Gavin ngayon? Totoo ba talagang magko-confess siya? Mahal mo pa ba? Tanong ni Elias at saka ako'y ngumiti. Oo naman, sagot ko. Edi sayo pa. Banat naman ni Gian sa kakinindatan ako. Nabaling bigla ang tingin ko sa dance floor, at nakita ko si Gavin na may kasayaw na babae, napairap na lang ako. Akin pa nga ba? Tumingin ako kay Gian at Elias. See, you're jealous. Pang-aasar nilang dalawa. Inirapan ko na lang silang dalawa, pero hamalakhak pa ang mga loko. Naisipan kong bumili ng makakain, at maiinom sa mga tindahan sa labas ng plaza. Tumayo ako sa kinauupuan ko, at naglakad palabas ng plaza at dumiretso sa isang tindahan. Hi miss, nagulat na lang ako nang biglang may lalaking nakainom ng alak. Sumulpat sa gilid ko, at inilahad ang kanyang kamay sa harapan. Hi, sabi ko sa kabinayaran ang binili kong fish crackers at bottled waters, na isinilid sa plastic bag ng tindera. Umalis ako at naglakad pabalik sa plaza, medyo malayo-layo din kasi itong tindahan sa plaza. Naglakad ako ng mabilis, dahil mag-isa lamang ako sa kalye at gabi pa. Lumakas lalo ang kabog ng puso ko't mistulang na manhid ito, nang may humawak sa kaliwang braso ko, dahilan rin ng paghinto ko sa paglalakad at ako'y kanyang ipinaharap sa kanya. Huwag mo naman akong tatalikuran miss. Namayani ang kaba at takot sa aking buong katawan. Bitawan mo ako, utos ko sa kanya. Palagay ko ay dayo lamang siya sa lugar namin. Miss sige na. Alam kong gusto mo rin naman, pilyong tugon ng lalaki. Lalong humihigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko, at lalo rin akong natatakot. Hinela niya ako ng marahas mula sa gitna ng kalsada, patungo sa kabilang gilid nito. Bitawan mo ako, tulong, Gavin. Sigaw ko habang buong puwersa kong hinihila ang braso ko, upang makawala sa pagkakahawak niya. Tulong. Naku miss. Walang makakarinig sayo. Sigaw niya at buong lakas akong ipinako sa pader. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko, at inilapit ang mukha niya sa mukha ko.
Wala akong magawa kundi umiyak na lamang sa kawalan dahil sa kahinaan, loko ka. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Wala kang karapatan na hawakan ang asawa ko. Nanlaki ang mata ko nang biglang bumagsak sa gitna ng kalsada, ang lalaking nambastos sa akin. At mas ikinagulat kong si Gavin ang nagtatanggol sa akin ngayon. Gavin, tama na. Pag-aawat ko sa kanya at bahagya siyang inilayo sa lalaki, na ngayoy halos gumapang na sa pagkakabugbog ni Gavin. Niyakap ako bigla ni Gavin, na siyang ikinamanhid at ikanakaba ng puso ko. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko, at nakita ko na lang ang sarili kong tumugon sa pagkakayakap niya at mas hinigpitin pa ito. Kumawala kaming pareho sa pagkakayakap namin sa isa't isa, at hinawakan niya ang mukha ko, at nagkatinginan ang aming mga mata. I'm sorry Hannah, makahulugang sabi niya at ipinagdikit ang nuot ilong namin, at napakapit na lang ako sa magkabilang wrist niya. Napansin ko rin ang sugat at pasa sa labit ilang parte ng mukha niya, dahil na rin sa pagkakabugbog din ng lalaking iyon sa kanya. Dumating ang mga tanod at idinala sa barangay hall ang lalaking iyon. Pinauwi naman na kami ni nanay, para magamot ang mga sugat ni Gavin. At makapagpahinga na rin. Now, I'm willing to give him one more chance and many more chances. Nalalayan kong makaakyat sa kwarto ko si Gavin, at pinagbihis muna ng malinis na damit. Nabahiran kasi ng dugo ang sandong isinuot niya. Bumaba ako sa kusina upang kumuha ng yelo, at isang palanggana na may lamang maligamgam na tubig, at malinis na bimpo. Dala ko rin ang isang maliit na ice bag, at isinilid roon ang mga ice cubes. Pumanhik ako sa taas dala ang mga kinuha kong kagamitan, para panggamot sa natamong sapak ni Gavin. Hinela ko ang isang mini table patungo sa tabi ko, at inilagay doon ang palanggana, at iba pang gamit. Halika, maupo ka. Pagtawag ko sa kanya, at iginaya siya sa higaan ko, at pinaupo sa bandang dulong sa kaliwa nito. Umupo ako sa bandang harapan niya, at sinumulang dampian ang mamasamasang bulak ang kaliwang parte ng labi niya. Pumutok kasi yung labi niya kanina, kaya ayon napakaraming dugo ang lumabas. Sa katunayan nga ay nag-aalala ako kanina, dahil sa dugong dumadaloy mula sa labi niya. Kaya't hindi nakapagtatakang napakahapdi yun. Ouch! Pabulong na pagdaing niya, sapat na para marinig ko. Ikaw naman kasi, feeling action star kanina. Dinaig mo pa yung mga Avengers, kung magpaka-superhero ka kanina, ayan tuloy putok ang labi mo. Hindi ko napigil ang ngumiti, at matawa habang sinisermonan ko siya, dahil sa ekspresyon ng mukha niya, na akala mo nahuli ng nanay na nagupit sa wallet niya. Nabaling ang atensyon ko sa kanya nang ngumisi siya, at bahagyang natawa. Kaya lang naman ako napadpad doon, dahil hinahanap kita, tsaka sinigaw mo kaya yung pangalan ko, napakagatlabi na lang ako nang maalala ko nga palang sinigaw ko yung pangalan niya na makahingi ng tulong. So, kasalanan ko. Mataray na sabi ko, ngunit bahagya akong napatawa ng kaunti. Oh, anong nginingiti mo dyan? Tanong ko sa kanya. Ngayon ko lang ulit na silayan ang mga ngiti mo, at narinig yung tawa mo. Sa mga nagdaang araw kasi, hindi ko nasilayan iyan, lalo na noong umalis ka, natahimik na lang ako sa sinabi niya. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Idinampi ko naman ang bimpo sa mukha niya, para matanggal ang mga duming nadikit dito kanina. Isinunod ko ang pagdampi ng ice bag sa parteng labi niya. Nagitla ako nang bigla niyang hawakan ang mga kamay ko, habang idinadampi ang ice bag sa sugat niya, at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi ako makagalaw dahil na rin sa tibok ng aking puso. Nagkatinginan kaming dalawa, at tila bang kaming dalawa lang sa mundo na magkasama, habang nag-aaliw sa mga kulisap, na umaawit na nagsisilbing ritmo sa aming mga pusong nagtitibukan. Sa aking pag-iisa. Alaala ka, bakit hanggang ngayon? Ay ikaw pa rin sinta. At sa hating gabi, sa pagtulog mo, hanap mo ba ako? Hanggang sa paggising mo, kailanman ika'y inibig na tunay. Ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal? I'm sorry, bigla ang pagkakasabi niya, habang nakatingin sa aking mga mata. Pasensya na kung nasaktan kita. Pasensya na kung iniisip mo, niloko lang kita. I'm sorry about what happened last 2 weeks. Pasensya na, kung naramdaman mo na wala kang halaga sa akin. Dahil hindi man lang ako nag-effort na hanapin ka. Pasensya na kung ang irresponsible kong asawa para sa'yo. And I'm sorry, for faking our marriage.
Desperado lang talaga akong huwag makasal, hindi lang dahil sa pangako ko kay Sheila, kundi para sa sarili ko. Kasi hindi pa ako ready para sa pag-aasawa, kaya napilitan akong humingi ng tulong kay Manager Olive. I talked to her and her lawyer to help me. Nagpatulong ako na maging void ang kasal natin. But a day before a wedding tinawagan ko si Manager Olive, at ipinakancel ang plano namin. First, she get mad at me, but wala na siyang nagawa kundi sundin ako. Kaya para sa akin lahat ng nangyari sa atin totoo, walang peke o panloloko. Yes, I admit, saglit niyang itinigil ang kwento niya, ngunit agad din namang nagsimula. During our first day, week and month I am so annoyed at your present. Hindi ko alam kung bakit naiinis ako, tuwing kasama mo si Rex, I thought ikaw yung nililigawan niya, I thought nagpapaligaw ka. Kaya inis na inis ako, kasi may asawa kang tao nagpapaligaw ka. Lalo na noong mga panahon na kasama mo siyang nagbi-break time, tuwing kasama mo si Rex at masaya kayo. And most of all, noong time na nakitira sa condo si Sheila, noong gabing pumunta ka sa condo ni Rex, kasi sabi mo magmo-movie marathon kayo, inis na inis ako kasi hindi kita napigil ang umalis para pumunta sa condo ni Rex. And I just realized that I'm jealous that time, but I am jealous that time. And I was realized that I am in love with you. I love you. Pagpapatuloy niya. Nagsimula ng pamatak ang mga luha ko, mula sa mga mata ko. Maging siya ay umiiyak na rin. Naaalala mo pa ba, noong nawala kami nila Rex sa hiking ng buong maghapon? Nagpasama ako sa kanila sa bayan, para bumili ng stuffed toy, chocolates and flowers. Para sa iyo iyon. Noong gabing nalaman natin pareho na peke ang kasal sa atin, iyon yung gabi na dapat nagko-confess ako sa'yo ng feeling ko para sa'yo. Pero hindi natuloy, dahil dumating sila Sheila.at inakalang sa kanya ko iyon ibibigay, kaya hindi na umabot sa'yo, paliwanag ni Gavin. Ibig sabihin, iyong hawak-hawak ni Sheila at ng bruhang nanay niya na flowers, chocolates at stuffed toy, para sa akin yun. I am wasted when you left me. Araw-araw na wala ka sa buhay at sistema ko ay miserable ako. Muntik itakwil ako ng pamilya ko dahil sa ginawa ko. But I promise them to fix everything. I promise na kapag bumalik ako sa kanila, kasama na kita ulit. At papakasalan kita kahit paulit-ulit. Pero talaga palang nasaktan kita ng sobra, kaya siguro hindi ko na ma-fulfill ang promise ko sa kanila. At malugod kong tatanggapin kung anuman ang magiging desisyon mo, dahil kasalanan ko naman talaga, puzzle ni Gavin habang umiiyak. Hindi ako makapaniwala na umiiyak siya sa harap ko, habang hawak ng mahigpit ang aking mga kamay. I'm really sorry Hannah. I know it's hard for you to forgive me. But I am hoping someday that you'll forgive, and by that time, you'll be marry me again. And I will always love you, with all my heart and soul. You are my life and no matter what happened, even out marriage was fake, you are my only wife. At kahit papel hindi madidiktahan kung ano ka sa buhay ko. Peke man o totoo, ikaw lang ang papakasalan ko. Mahal na mahal kita, at walang sinumang papalit sa'yo. Nakatulala lang ako kay Gavin, habang patuloy na pumapatak ang aking mga luha mula sa aking mga mata, maging siyang umiiyak din. Nanlaki ang mata ko nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit, na tila bang ayaw niya akong pakawalan. Ang yakap na puno ng pananabik at pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang ikinilos ng katawan, at sarili ko't nakita ko na lang ang sarili kong niyakap siya pabalik. I love you, bulong niya sa tainga ko, na siyang nagpakiliti sa puso ko. I miss you, bulong niyang muli. I'm sorry, muli niyang sambit. Marry me again. Please. Malinaw na lahat sa akin. Sa katunayan, handa naman na akong patawarin siya, dahil na rin sa sinabi sa akin ni Gian at Elias. At dahil na rin sa paliwanag niya, at ang katotohanang mahal din niya ako. Seryoso ka? Mahal mo ako? Pabirong tanong ko habang magkayakap pa rin kami. Baliw ka na nga, bingi pa. Natawa ako ng bahagya sa biro niya. I love you with all my heart and soul. Is that enough, my insane woman? Matamis na pagkakabigkas niya. Kinikilig ako. Okay, biro ko. Bigla naman siyang napabitaw sa pagkakayakap sa akin. Okay lang. Wala man lang I love you too.
Ang sama mo talaga. Aba, ako pa masama. Baka magalit ang parents ko, sabi ko at binulatan siya. Wala naman na ang parents mo eh. Don't me. Natawa ako nang erapan niya ako. Ha? Sinong katabi mo? Natawa lang ako sa reaksyon niya. Hana naman eh. Pagmamaktol niya, at halatang natatakot na siya. I love you too, Mr. Frick. Nakangiting sabi ko. Napangiti naman siya ng napakatamis, at unti-unting inilapat ang aming mga labi, para sa halik na nakasasabik.